morning, class. My name is Junel Pilosa, and I will be your instructor today. And I will discuss about the role of mentor in WBL. For us to be guided on this lesson, here's the objective that we need to attain at the end of the lesson. First, explain the role and responsibilities of a mentor in work-based learning. Second, value the importance the role of mentors. Third, create an essay why mentor is important to have an effective characteristic. For introduction, in work-based learning or the WBL, mentors play a vital role in bridging in theory and practice, ensuring that learners gain real-world experience in industry-relevant skills. A mentor serves as a guide, offering knowledge, support, and feedback to help learners navigate workplace challenges effectively. Through mentorship, students or trainees develop the technical expertise, problem-solving abilities, and professional value essential for career success. By fostering a supportive learning environment, mentors not only enhance skill development but also inspire confidence and a strong work ethics in their mentees. So dito sa introduction natin, tatalakayin natin kung ano-ano nga ba ang mga karakteristik na meron ng isang mentor at kung ano nga ba ang mentor. Okay. So first, what is mentor? A mentor is a knowledgeable guide who supports and advises a less experienced person, helping them develop skill, gain insight, and navigate challenges in their personal or potential growth. So meaning to say, a mentor, it gives advice and support to help someone improve. Ibig sabihin lang po, ang isang mentor po ay sila po yung mga nag-a-advise at nagbibigay ng guide para po ma-improve yung isang person na kailangan pang may improve. Okay. The role of a mentor in work-based learning. First, meron tayong guide and advisor. So, a guide and advisor help mentees navigate the workplace and understand the professional expectation. So, meaning to say, a guide and advisor is someone who help you understand how things work at your job and what is expected from you. Just like for example, if you are a new at work, they might teach you how to talk to your boss, dress properly, or handle tasks correctly. So, ang guide and advisor po, sila po yung mga tao kung saan po, kumbaga, ino-orient tayo kung ano yung mga kailangan nating isuot, kung paano tayo makipag-usap sa ating mga boss or doon sa ating manager. The next is support system. Ang support system naman po, it encourages the mentees to overcome challenges and build confidence. Meaning to say, a support system help the mentees face problem and feel more confident. Sila po yung nagbibigay ng suporta sa atin kung paano tayo magiging confident at kung paano natin mas mapapahusay yung ating ginagawa. Okay. The next is the skill developer. Provides hands-on training, feedback, and professional insight. So, ang skill developer naman po, a skill developer teaches and trains someone to improve their abilities by giving practice, advice, and helpful tips. So, meaning to say, ang mga skill developer po, sila po yung mga nagbibigay ng mga advices or yung mga tips kung paano mo po mas mapagbubuti yung ginagawa mo in your workplace. Just for example, a mentor might show you how to use tool or a correct your mistakes, and share tips from their own experience. So, isa po ito sa mga example kung paano ka po tinuturuan kung paano gamitin yung mga tools or yung isang software kung paano gawin. Okay, so naiintindihan po, class? Okay, thank you. Okay, next. Other rule of mentor. Dito naman po sa other rule of a mentor, kailangan daw po na meron tayong resource, problem solver, advocate, facilitator, coach, collaborator, learner, assessor, trusted learner, and teacher.
So, meron po ditong nakalaab sa box. So, choose one or two of the rules and generate a list of specific activities mentor might do in the rule. Okay. Diyan na muna po tayo sa resource. Okay. Ang resource naman po, it's a simple someone who gives useful information or tools. Pag sinabi nating resource is a resources, kaya po sinasabi siyang siya yung nagbibigay ng mga useful information or tools. Then the problem solver. Okay. Problem solver naman po, it helps find solution to difficulties. Sila naman po yung nagbibigay ng mga solution doon sa mga malalang problema or doon sa mga nahihirapan. Just like example, if you're stuck on a task, they help you figure out how to fix it. Okay? The next is advocate. So advocate naman po, it supports and speak up for you. Sila yung mga taong nag-i-speak or nagsasalita para sa iyo. Or just like for example, they recommend you for a good opportunities at work. Halimbawa, sila yung mga tao na ikaw yung iginagarantiya doon sa mga ibang company or sinasabing ikaw yung pinakang-best para o yung pinakang-fit doon sa isang position. Okay. The next is a facilitator. Ang facilitator naman po, it makes things easier for you to learn or work. Just like for example, you organizes meeting or discussion so you can share ideas. Yan po yung sa facilitator. Ikaw po yung gumagawa ng mga kailangan gawin doon sa isang meeting. And number 5 is a coach. Ang coach naman po, sila yung nag-guide sa'yo to improve your skills and reach your goal. Kumbaga, gina-guide ka para mas mapagtagumpayan mo kung ano yung gusto mong goal na mangyari. Okay? Okay. So, number 6 is the collaborator. Ang collaborator naman po, bigyan ko kayo ng example. Ang collaborator naman po, help you plan a project by sharing ideas and tasks. So, kapag sinabi nating collaborator, merong nangyayaring collaboration kung saan po nag-sharing ideas ang mga mentees in the mentor kung ano po yung mga best plan or best na pwedeng ilago ng isang company. Okay, the 7 is learner. Ang learner naman po also learn and grow while helping you. Okay, they are try new ways to help you and learn from the experience. Yun po yung mga learner. Katulad ko po na isa rin akong learner o yung mga estudyante natin na learner na kailangan nilang may matutunan based not only for the books but also for the experience o doon sa mismong real world scenario. Okay. Then 8 is assessor. Assessor naman po, sila po yung nag-check your progress and gives a feedback. Sila po yung nagbibigay sa iyo ng mga feedback kung ano nga ba yung ginagawa mo o kung tama ba yung mga ginagawa mo as a employee o isang taga-trabaho doon sa isang company. Sila yung nag-check kung yung status mo ba sa work mo is okay or meron bang progress or improvement. Okay. Then 9 is trusted listener. Ang trusted listener naman po, it listen carefully and support you without judging. Sila po yung mga taong naniniwala sa'yo. Kumbaga, sila yung may tiwala sa'yo na kaya mo to, na hindi mo aayawan yung isang challenge para sa'yo ng boss mo or yung manager mo. Sila din yung mga tao na hindi ka uhusgahan kapag meron kang maling nagawa, bagkos sila pa yung tutulong sa'yo or kaya nga tinatawag nating trusted listener. Sila yung nakikinig sa atin. Ano po? Then, last is teacher. Okay. Ang teacher naman po, sila yung nag-i-explain and show how to do things. Okay? Okay, like for example, teach you how to use new software step by the step. Okay, yung teacher, as a teacher, like me as a future teacher and doing this report, ako yung nag-i-explain
doon sa isang topic para mas maintindihan ng aking mga learner kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mentor. Okay, naiintindihan po? Okay, thank you. Okay, sabi dito, choose one or two of the rules and generate a list of specific activities a mentor might do in that rule. Okay. Question, why mentor need to choose one or two rules? Nga ba? Okay. So a mentor needs to choose one or two rules to stay focused and effective so they can give the best support based on their mentees' specific needs. Trying to do too many rules at once can be confusing and less helpful. Okay, ibig sabihin lang daw po, kailangan daw po nating pumili sa rule na ito ng one or two para daw po magkaroon tayo ng focus. Ibig sabihin, kapag meron lang tayong one or two na rules as a mentor, mas magkakaroon tayo ng time doon sa ating ginagawa or doon sa ating mini-mentor. Ano po? Meron tayong focus na kung saan mas maibibigay natin yung best na yun para mas matuto sila. And also, not only for focusing or not only for focus but also hindi tayo malilito doon sa mga pinili nating rule. Okay? Kasi kapag meron lang tayong one or two, the focus is in there. So hindi tayo maguguluhan. Naiintindihan, class? Okay, thank you. Okay. Okay. Okay na po yan. Why do mentor choose a rule? Okay, napaliwanag na ni sir. Okay, next. Types of mentor. Okay. Dito naman po sa types of mentor, meron tayong career mentor. Okay. Career mentor is a primarily focused on helping learner explore potential, career paths, and develop relevant skill. Okay. So dito sa types of mentor, the career mentor, it helps you plan your future job and build skill. Just example, guide you in choosing a career and teaches job-related skill like resume writing. Okay. So, ibig sabihin daw po, dito sa career mentor, kailangan daw po pumili ka ng isang career or yung tuturuan ka ng isang job skills na related doon sa iyong course or doon sa iyong kinukuhang kurso. Like for example, dito sa atin, kami as a future educator, meron tayong tinatawag na internship kung saan po in real world na tayo. Magkakaroon tayo ng experience kung paano magturo. Ano po? So, kaya dapat daw po naka-align kung ano yung kinukuha nating job skill or ano yung gusto nating job skill para mas ma-enhance natin or magkaroon tayo ng improvement doon sa mismong career or sa professional na ating pupuntahan or kukunin. Okay. Next is peer mentor. Sa peer mentor naman po, a colleague at a similar level who share knowledge and experiences, fostering collaboration and diverse perspective. So dito naman po, it is a someone at the same level who share what they know. Okay. So ibig sabihin po, ito yung mga peer mentor na kung saan po may same level and sila po yung mga nag-share sa iyo kung ano yung mga alam nila o alam na nila na ginagawa doon sa job skill na kinukuha mo or doon sa job o sa training na kinukuha mo na alam na nila at isinishare na lang sa iyo. Okay. The next is executive mentor, a high-level employee who provides guidance and insight on leaderships and strategic decision-making. So dito naman po, it is who gives advice on leadership and big decision. Example po, example natin, a company manager help you learn how to lead a team or manage a project. So, yung mga executive mentor po, tinutulungan tayo
kung paano tayo matuto on kung paano tayo maging isang leader or paano natin paano tayo magiging effective leader doon sa ating team or paano tayo magmamanage ng isang project. Ito po yung mga executive method kung saan tinutulungan tayo. Ano po? Kung paano tayo mas matututo, mas mahahasa, kung paano maging isang leader or maging isang team leader and how to manage a project. Okay po? Okay. Okay, next. Reverse mentor. Ang reverse mentor naman po, it is a younger or a newer employee teaches older staff about new tech or trends. So meaning to say, ang mga reverse mentor naman po, meron kadalasan po dito merong mga mas bata, kung saan po mas meron silang experience for the modern world. Kumbaga, sabay sila kasi 'di ba pag sinabi nating younger, sila yung mga ipinanganak na alam nating bihasa na sa technology or meron na silang mga sapat na kaalaman sa mga trending or sa mga makabagong teknolohiya na mas makaka-enhance or mas makaka-improve sa isang company or sa ating business. O, example na natin yung business. So, dapat daw po ang isang reverse mentor, sila ay marunong sa mga trends, sila yung may mga alam na about sa mga technology or kung ano-ano yung mga pasikot-sikot na meron sa internet. Okay. Okay, next is group mentor. Ang group mentor naman po, one mentor teach you guide small group of learners together. From the word itself, group, so sila yung nagtuturo doon sa isang small group kung saan po ang learners niya ay tinuturuan niya, like for example, hindi sinasabi nating marami, is a small group lang. Ano po, siya yung pinakang mentor doon. Siya yung nagtuturo doon na kung ano yung mga kailangan i-enhance nila ng skill nila. Okay? Naintindihan, class? Okay, thank you. Okay, next is job shadowing mentor. Ang job shadowing mentor naman po, a mentor lets a learner watch how they work each day. Okay. Sila yung mga mentor kung saan po nag-o-observe sila doon sa mga learners nila kung paano ito nagtatrabaho at kung paano nila ginagawa yung mga task nila sa araw-araw. Okay. Next. Okay. Characteristic of an effective mentor. Okay, isa-isahin natin. So, dito naman po, kailangan daw po ang characteristic of an effective mentor ay siya ay isang knowledgeable, has expertise and experience in their field. Okay. So, knowledgeable, knows a lot, and has real experience in their field. Ano po? So, ibig sabihin po, mas marami siyang alam na. Ang isang effective mentor daw po, kailangan daw pong knowledgeable. Marami siyang alam. May mga expertise and experience in their field na. Okay. Then next is good communicator. A good communicator explain the ideas clearly and listen actively. So dito sa good communicator, kailangan daw pong mas na-explain yung mga ideas ng mas malinaw and mas okay daw po na nakikinig ng mas maayos. Ano po? Okay, next. Next is patient and supportive. Encourages and guides mentees without pressure. Okay. Dito naman po sa patient and supported, it helps without rushing or pressuring you. Dito po sa patient and supportive, kailangan daw po na tinutulungan natin, halimbawa ako po isang mentor, tinutulungan ko siya na hindi ko siya minamadali or hindi ko siya pine-pressure. Kasi alam naman natin na kapag ang isang tao napipressure, mas lalong nagugulo, mas lalong hindi niya nagagawa ng maayos yung kanyang work. So, naiintindihan po? Okay, thank you. Okay, next is trustworthy.
build a strong, respectful, and confidential relationship. So dito mo po sa trustworthy, keep pure trust and respect privacy. Okay. Pag sinabi natin trustworthy, andyan na nakapaloob yung pagiging respectful and kailangan din po mayroon tayong good relationship to the mentees and mentor. Ano po? The next is encouraging and motivating. Inspire mentees to grow and overcome challenges. Okay. Encouraging naman and motivating, lift your confidence and pushes you to do better. Okay. So sila yung mga mentor, isang mentor na kung saan po mas ini-encourage tayo or mas pinapa improve nila tayo on how to be maging confidence tayo dun sa ginagawa natin. Next is constructive feedback provider. Dito naman po sa constructive feedback provider, sila naman po yung it offers honest, helpful, and positive criticism. So sila yung mga nagbibigay ng feedback, nagpo-provide na nag-o-offer to be honest and being helpful and positive criticism. Sila yung mga mentor na hindi ka babasta-bastahin or hindi palaging maganda yung sasabihin para lang sabihin na hindi kayo masaktan or ano. Sila yung mga mentor na sasabihin nila yung kung ano ang dapat mong gawin at kung ano yung dapat mo talagang ayusin sa ginagawa mo. Okay? Next is lead by example. Okay, dito naman sa lead by example, it show the right attitude and behavior through action. Example, always on time and respectful, showing how a professional should act. Okay, so dito po, mas tinutulungan tayo ng mentor kung paano tayo kumilos ng maayos doon sa propesyon na ating kinukuha. Kasi kapag ang isang tao ay ganito ang isang propesyon, dapat daw po ay kumilos tayo na base doon sa ating professional na kinukuha. Kasi kahit naman sino, 'di ba, class, being sa professional, dapat kumilos tayo na professional din. Magsasalita tayo ng professional din na hindi tayo nakakapanakit ng ibang tao o hindi tayo nakaka-criticize ng ibang tao. Okay? Okay. Next is mentoring. Mentoring is a process where an experienced person mentor, guides, support, and share knowledge with a least experienced person, mentee, to help them grow personally or professionally. It involved teaching skill, giving advice, and encouraging confidence in the mentee. So ito po yung tinatawag nating mentoring. Ano po? Okay. Dito naman tayo sa types of mentoring. Okay, unahin natin. One-to-one mentoring. One-to-one mentoring models is the most common model of mentoring types. It matches one mentor with one mentees and allow both mentor and mentees to build a personal relationship. Also, it provides individual support for mentees. Okay, pag sinabi nating one-to-one, ibig sabihin po, one mentor and one mentees. Kapag sinabi nating one mentor and one mentees, ibig sabihin mas better. Kasi, yung isang mentor, nakapokus lang din sa isang mentees. So, meaning to say, kapag merong ganong nangyayari, mas madaling matututo yung mentees or mas maraming malalaman agad yung mentees at marami din siyang mai-improve kapag nakapokus ang isang mentor sa isang mentees lang. So, naiintindihan? Okay, thank you class. Okay, next is group mentoring. Okay, dito tayo sa group mentoring. So, sa group mentoring naman po, is when one mentor guides and support a small group of mentees at the same time. Okay, pag sinabi natin group mentoring, ibig sabihin group na sila. Okay, group. Hindi na siya isa, hindi na siya dalawa. Meaning to say, meron na siyang mga 5 to 10 mentees, okay,
kasi sinasabi dito na small group lang siya. Okay, hindi naman sinabi siyang big group. So pag sinabi nating small group, it has 5 to 10 member or a mentees. That's why it called group mentoring. So merong isang mentor na meron siyang nililid, nagli-lead siya sa isang small group. Okay, naiintindihan po? Okay, thank you. Okay, next is remote mentoring or a virtual mentoring. So dito naman po, virtual mentoring is when the mentor and mentee connect online instead of meeting in person. Okay, pag sinabi nating visual, okay, pag sinabi nating visual, hindi sila nagmi-meet. Meaning to say, nasa online lang. Ano po? Okay, online. Kumbaga, yung isang mentor, tinuturuan niya ang isang mentees through virtual mentoring. Or kumbaga, tinuturuan niya through online or pwede din sa Google Zoom and yung mga pwedeng magamit as a virtual communication, doon po sila nagme-mentor kung paano nila mas matuturuan yung isang mentees. Ano po? Kaya sinasabi natin siyang remote mentoring or a virtual mentoring. Okay, next is formal mentoring, structured mentoring. So dito naman po sa formal mentoring, it is a planned mentoring program with set goals, schedule, and rules. Pag dito sa pag sinabi nating formal, syempre po papasok diyan yung mga pagse-set ng goal, schedule, and yung mga rules na dapat gawin. Ano po? Just like a school program where a mentor meet a student every week to help them step by step. Ano po? Kumbaga, meron silang schedule kung kailan sila magmi-meet, kung kailan sila kailangan pumunta sa ganitong location para mas matutunan nila kung yung mga other lesson or yung mga skill na kailangan pang i-apply sa kanila para mas mag-improve sila. Okay. Next naman po is skill-based mentoring or remote mentoring. It prepared when the mentor and the mentees do not work in the same location or they are working as a remote worker. So, meron din po siyang tinatawag na parang the same. Ano po, parang may pagka-same siya doon sa virtual mentoring. Ano po, kasi meron pong hindi magkakapareho yung venue na tinatawag. Kaya kung saan po pwede din silang mag-set ng halimbawa yung isang group dito po sa isang venue, yung isang group dito sa isang venue. Pero at the same time, dapat po ay pareho yung itinuturo. Ano po? So, naiintindihan po yung mga types of mentoring? Okay, kung oo. Okay, next na tayo. Okay. So, meron din tayong mentoring elements. Okay. Dito naman po sa mentoring elements, skills and competencies of the mentor. So, dapat po meron siyang social acknowledgement, questioning, providing example, feedback, or praise, and pushing mentees to explore, fostering reflection, self-awareness, encouraging articulation, elaboration, or ideas. Okay. Dito tayo sa dito muna tayo sa social acknowledgement. So dito po sa social acknowledgement, it show you notice and appreciate someone effort. Dito po sa social acknowledgement or mentoring elements, kailangan daw pong pinapakita natin doon sa pagme-mentoring natin kung paano natin sila nino-notice, kung paano natin ina-appreciate yung ginagawa o yung effort ng isang mentees. Okay? Next is questioning. Okay, next is questioning. So, dito naman po sa questioning, pag sinabi natin question, so, from the word itself, question, dito po papasok yung mga question, kung paano mas matutulungan natin na mas maintindihan ng mga mentees, yung paano sila mas matututo at paano nila mas magagawa ng mas better yung kanilang mga
task. Okay? Okay. Next is providing example. Okay. Mentoring elements ay nakapasok din ang ang providing examples. So dito po, kailangan natin magbigay ng clear example to help explain ideas. Kumbaga, yung isang ideas natin, hindi lang dapat natin siya sinasabi. Ano po? Kumbaga, mas dapat nagbibigay tayo ng mga example para mas maiintindihan ng ating mga mentees at para mas magkaroon sila ng insight. Ano po? Okay, next is feedback phrase. Okay. Sa feedback phrase naman po, okay, feedback phrase, okay. Sa feedback phrase naman po, okay, telling someone why did will and how to improve. Okay. Pag sinabing feedback phrase, ito po yung mga feedback ng isang mentor doon sa mga mentees niya kung paano dapat sinasabi ng honest ng isang mentor yung mga kailangan i-improve ng isang mentees at kung ano pa yung dapat na i-enhance niya as a mentees para mas makuha natin or maabot natin yung goal na kailangan ng isang mentees or ano yung dapat na improvement na dapat ma-attain ng isang mentees. Okay? The next is pushing mentees to explore. Okay. Pushing mentees to explore, it encouraging someone to try new ideas or learn more. So, ang isang mentor, kailangan daw po na ini-encourage natin yung mga mentees natin na sumubok ng iba't ibang ideas or matuto ng iba't iba pa. Hindi lang tayo mag-focus doon sa isahan lang na kailangan natin na ganito lang yung goal niya, hindi lang ganun. Kung kailangan po daw po mag-explore din ng isang mentees kung saan po mas mararagdagan yung kanyang knowledge doon sa kanyang kinukuhang profesyon. Ano po? So, pag sinabi nating explore, from the word itself, explore, kailangan hindi lang isa yung kailangan nating matutunan. Dapat marami tayong matutunan but naka-align doon sa ating kurso or doon sa profesyon na kinukuha natin. Okay po ba? Okay, thank you. Next is fostering reflection, self-awareness. Dito naman po, the mentor helping someone think about their own thoughts and action. Okay, so ito po ay self-explanatory na lang po on how to self-awareness. Okay, next is encouraging articulation, elaboration. So dito naman po, it helps someone to explain their thoughts more clearly and detail. So wag na natin siguro pong pag-usapan yung about sa kanilang mga detalye. Kasi po sa mentees, siguro po hindi naman lahat kailangan na alamin mo pa kung ano yung mga detalye ng buhay niya. So dito po siguro kung may tatanong tayo dito sa mga mentees natin, siguro yung mga paano nila pangangatawanan or paano nila gagawin ng mas maayos yung mga task nila on their job. Ano po? Kasi 'di ba kapag nagti-training sila, syempre kailangan ma-apply nila 'yun sa kanilang real job na. So, siguro kung mayroon man tayong itatanong or this articulation, i-ask na lang natin sila kung paano nila yun magagawa ng mas maayos at kung paano nila yun ma-attain yung goal na kanilang gustong maabot. Okay? Next is benefits of effective mentorship. Okay. So, ito po yung mga benefits na maaaring makuha ng isang effective mentorship. Siyempre, hindi lang sa mentor magkakaroon ng benefit, pati na rin yung mga mentees merong magiging benefits. So, una dito yung mentees. Ano nga ba yung benefits na makukuha ng mentees? First, skill enhancement and confidence building. Siyempre, pupunta dyan yung pagiging, yung skill enhancement nila. So, dahil po dito, ang pagiging kakaroon ng isang effective mentor ay nagkakaroon din ng isang effective mentorship. Ibig sabihin, yung mentees mo
natuto siya ng mas maayos at naragdagan yung kanyang confidence dahil doon sa ginagawa mong pagme-mentor ng maayos at tama. Then the mentees, professional guidance and career development. Okay, so mas nagiging professional sila or may guidance sila doon sa career na kanilang pupuntahan or mas na-develop sila doon sa ginawa nilang training. Okay, kung saan mas magagamit na nila at maa-apply nila doon sa real job na meron sila or doon sa profession na kanilang kinukuha. Siyempre, the mentor naman po, leadership growth and personal fulfillment. Yes, ang mentor, syempre, ang benefits nito ay magkakaroon siya ng mas mataas na leadership or kumbaga, mas lalong nagkakaroon ka ng kaalaman kung paano ka maging isang mentor or kung paano ka mag-lead ng isang group. Ano po? Then also contribution to industry and workplace improvement, of course. So a mentor, magkakaroon siya ng contribution to the industry and the workplace improvement. So yan po yung mga benefits ng effective mentorship. So hindi lang sa mentor nagkakaroon ng benefits, kundi pati doon sa mga mentees na ating tinuturuan. Okay? Okay. Importance of mentorship is work-based learning. Okay. Ito po yung mga importance. Enhance professional development and career readiness. Of course. Then next is improve confidence, problem solving, and adaptability. The next is strengthen workplace relationship and teamwork. So ito po ay mga self-explanatory na lang po at alam nyo na rin po kung ano yung importance ng mentorship and work-based learning. So iyan po yung tatlo. Okay, next. Conclusion. So ang conclusion naman po, a mentorship is a crucial element in work-based learning, shaping both mentees and mentors, of course. Then, a good mentor provides knowledge, guidance, and motivation preparing mentees for career success. Then last, effective mentorship leads to personal growth, skill development, and a stronger professional relationship. Okay. Okay. So, for the assessment, here the assessment class. So, kindly pass it to me on the GC. Pwede po nyo pong isulat sa papel. Pwede nyo rin pong i-encode yung mga answer nyo and send to the personally na. Isend nyo sa akin na PM or doon sa inbox ko. Wag na sa GC para hindi makita nila yung mga sagot nyo. So, okay? Okay, class. Thank you so much for your active listening and for your cooperation and participation. Okay, thank you once again. I'm Junel Pilosa and I'm your instructor today. Thank you and God bless.